Ang nakaraan, makikita natin si Jay na nakahiga, habang nag-iisip kung ano ang ibibigay na regalo sa ating bida. Magsisimula tayo sa DY Building, makikita natin si Vinjen na kumakanta ng rap. Habang ginagawa niya ito, may makikita naman tayong dalawang tao sa likod ng pintuan. Sabi pa ng isa na tinatawag na president, magaling daw si Vinjen. Sabi ng katabi nito na kalbo, maganda din ang pormahan ni Vinjen, mukhang nagkagusto pa ang baklang kalbo na ito. Sa tabi naman na nakaupo, makikita natin yung isang lalaki na mataba na palaging nabubuli na tatawagin natin sa pangalan na Dope. Nang makita nga siya ng dalawa, mukhang nandidiri pa ito sa kanya. Ngunit nagsabi naman si Dope na nais niyang sumali sa audition upang kumanta ng rap. Ngunit sabi ni President na may nakuha na sila habang nakaakbay kay Vinjen. Kaya sabi na lang ni Dope na naunawaan niya, kaya umalis na lang ito. Habang nasa loob ng sasakyan, may sinusulat ito sa kanyang maliit na notebook. Habang sabi, lahat ng aking emotion at pinagdadaanan kailangan kong isulat upang maisali ko sa lyrics ng aking rap na kanta. Habang pinagtatawanan siya ng mga nakakita sa kanyang babae, sabi pa nito na nagsusulat siya ng anime song lyrics. Kaya nagulat na lang yung mga nakasakay sa sasakyan habang pinagtitinginan siya. Sa loob nga ng bahay niya nagsusulat parent siya, hindi siya tumitigil hanggang hindi niya matapos yung ginagawa niyang lyrics ng rap na kanta. Makikita din natin yung lola niya na nakatulog habang umuubo. Sa vocal voice dance naman makikita natin si Vinjen na napapalibota ng mga babae habang tuwang-tuwa ito. Habang tinitignan niya naman si Dope, na sabi pa nito na hindi pwedeng maging isang rapper si Dope dahil sa kanyang hitsura at kalagayan. Nang may lumalapit nga na sapatos kay Dope, bigla nga siyang tinamaan ng sipa ni Vinjen. Habang nagulat naman yung nakakita, pero yung iba ay tumawa lang sa nangyari. Sa ibang room nga makikita natin yung mga babae na natutuwa. Dahil sasali daw yung mga taga-fashion department. Habang makikita natin yung larawan nila Zach Lee at Jay. Sa architecture department naman sila Basco at si Jace. Habang sa hairstyle department ay si Ali Jiang. At ang pinag-usap-usapan ng lahat na nanggaling sa mayaman na pamilya, walang iba kundi yung pogi nating bida. Babalik naman tayo sa room nila Dope, sabi pa ng isa, tunog pulaka daw ang buses niya. Nahihiya na nga si Dope habang naririnig niya ang pinagsasabi ng kaklase niya. Habang sinusulatan naman yung kanyang likod ng dalawang onggoy habang natutuwa ito sa ginagawa niya. Nang sabi naman ng isang babae na malapit na daw yung festival sa school nila, kaya kailangan na nilang makapili na mag-perform para kumanta. Habang si Vinjen ay nakangiting tagumpay na sabi sa isip nito siya na ang mananalo sa darating na festival. Habang si Dope naman ay tahimik lang at kinakabahan. Nang pauwi na nga siya, masaya siya nang makita niya yung lola niya na nagtitinda ng fishball. Masaya din yung lola niya habang nakita siya, sabi pa nito, baka nagugutom ka na Dope. Sabi naman niya ayos lang siya at busog pa. Nang nabigla nga siya nung makita niya yung tatlo niyang kaklase na palaging nang bubuli sa kanya. Habang tinatawag nga nila si Dope. Yung lola naman niya ay masaya dahil may mga kaibigan pala ito, gusto nga nitong pakainin yung tatlo. Kaya kumain nga ang mga ito na parang mga asong gutom sa sobrang agawan sa pagkain. Habang yung lola naman ni Dope ay natutuwa dahil nagustuhan daw nila yung niluto niyang pagkain. Samantala si Dope naman nang makita niya yung mga pinagkainan ng tatlo na sobrang daming nasayang na pagkain. Kaya tinapon niya na lang ito sa basurahan habang nadidesmaya. Sa school nga ni Dope makikita natin yung mga nagtatawanan na kaklase niya. Habang nakasulat sa blackboard na anak siya nang nagtitinda ng fishball. Kaya nanahimik na lang ito habang nagagalit dahil pati ang lola niya dinadamay nila sa pangbubuli. Nang may biglang humawak sa kanyang ulo na si Vinjen pala ito. Habang sabi pa na bakit nakaharang ang baboy sa daanan na tinatawag bang baboy si Dope. Habang yung babae naman ay nag-a-announce kung sino yung gustong sumali sa festival na magaganap. Habang si Vinjen ay natutuwa dahil siya na ang mananalo sa festival. Ngunit bigla namang nagtaas ng kamay si Dope upang sabihin na siya din ay sasali sa gaganapin na festival. Kaya nagulat na lang yung mga nakakita nito dahil hindi nila ito inaasahan. Habang si Vinjen naman ay nilakasan yung paghawak sa ulo ni Dope. Ngunit sa isip niya mananalo siya sa festival para sa lola niyang binastos ng tatlong bully.
Sa school nga mapupunta tayo sa cafeteria. Makikita natin yung pogi nating bida at si Jiwoo na magkasama silang naglalakad na may dalang pagkain. Nang may nakita nga ang ating bida at pumasok sa isip niya yung nagbubuli sa mataba niyang katawan dati. Nakita niya nga kung paano sinisipan ni Vinjen si Dok. Habang nakadala ito ng pagkain nila at inuutusan na magdala sa kanila ng tubig. Kaya tinanong ng ating bida si Jiwoo kung sino yung kawawang nabubuli. Agad naman pinakilala ni Jiwoo si Dok. Kaya pumasok pa sa isip ng ating bida nang magkakatulad silang tatlo sa mataba niyang katawan. Kaya agad nga na sinabihan ng ating bida si Jiwoo na dahil kilala niya si Dok yayain niya ito na maging kasama nila sa pagkain. Kaya nagulat nga yung mga nakakita na sila Vasco, Vinjen at Zach Lee. Sa ginagawa ng ating bida na kinakaibigan yung mga mahihina na tao. Makikita yung bida natin na nagkakasayahan sila ni Jiwoo habang si Dok naman ay nagtataka kung paano nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Si Vinjen nga ay napasabi pa na sobrang bait daw ng ating bida dahil pinoprotektahan yung mahihina. Nang bigla ngang may nagtapon ng baso sa harap ni Dok. Habang inuutusan siya nito na kunan daw siya ng tubig. Habang sabi din ni Vinjen na magsigarilyo naman sila ng ating bida sa labas. Habang sabi nga ng ating bida kay Vinjen na bakit nang bubuli ito ng mga mahina na tinutulad sa isang aso wala daw itong hiya. Kaya nagalit nga si Vinjen dito pero nung nakita niya naman si Jay sa likod ng ating bida. Kaya sabi pa sa isip ni Vinjen sino yung lalaking iyon mukhang tahimik pero ang lakas ng presensya. Sinabihan naman ni Zach Lee si Vinjen bakit hindi ito kumuha ng tubig para sa sarili wala ba itong kamay. Sa isip naman ni Zach Lee naiinis siya dahil naalala niya na naman yung may nagbasto sa mira niya. Kaya nagkakaang-asan na yung dalawang grupo kung sino yung mas pogi sa kanila. Yung mga tatlo naman na nasa gitna ay natatakot na sa nangyayaring awayan. Pati nga si Basco ay nakisali na rin tinawag pa si Vinjen na sunglass man kumuha ka ng sarili mong tubig. Habang yung ating bida ay namamangha sa galawan ni Basco. Sabi pa nung isa na mukhang magaling na si Basco sa kakatapos nitong kinalaban na 50 katao pero hindi nila alam yung bida lang pala natin nagpatamba kay Basco. Habang sa isip nga ni Vinjen mukhang dihado siya. Mukhang damadami yung kalaban niya. Kaya sinabihan siya ni Basco na umalis na ito dito pero dapat tanggalin muna nito yung sunglass niya. Kaya si Vinjen nga ay pinagpawisan. Samantala yung kasama niya mukhang excited na makita yung mata niya. Napamora na lang si Vinjen habang sinipa yung lamisahan na katabi niya at umaalis. Napatingin na lang sila Basco sa pag-alis nila Vinjen. Sa kabilang upuan nga may naghihiyawan na babae ang angas daw ng ginawa ng tatlo. May mga babae nga na agad lumapit sa ating bida. Sinabihan na kung gusto ba nitong sumali sa malapit na magaganap na festival. Habang may bigla namang umakbay kay Vinjen na babae para sabihin alam niya kung bakit hindi nakipaglaban ito. Makikita naman natin si Zach Lee na pinupuri ni Mira dahil sa hindi nakipaglaban. Samantala si Basco naman ay tinitignan yung ating bida. Sabi pa nito habang umiiyak akala niya masama ang bida natin yun pala sobrang bait nito. Nang hapon na sa school ng ating bida, sa loob ng room makikita natin na may naglilinis. Yun pala ang ating bida. Habang nasa isip nito yung festival na pupunta siya sa harap ng stage upang mag-perform. Pumasok nga sa isip niya yung pagkanta pero sa isa niyang katawan. Kaya dati niya na itong gusto gawin na mag-perform sa harap ng stage habang kumakanta. Kaya lumingon nga ang ating bida upang tignan kung may tao ba. Kaya kumanta nga ang ating bida. Habang makikita natin si Dok na naglalakad pero nabigla siya sa narinig niya na kumakanta. At nakita niya na kumakanta ang ating bida habang nakaupo sa may bintana. Kaya napamangha na lang si Dok. Habang kumakanta ang ating bida bigla naman siyang tumigil nang makita niya si Dok sa may pintuan. Kaya agad nga na sinabi ni Dok na kakanta silang dalawa sa stage. Kaya nabigla nga ang ating bida dito. Sabi pa ni Dok sobrang ganda daw ng boses ng ating bida. Tagas sa puso yung bawat lyrics na kanyang binibitawan. Sabi niya din na hindi niya intensyon na agawin yung kasikatan ng bida natin. Gusto niyang pagsamahin yung rap niya pati din yung pagkanta ng ating bida. Kaya nagulat yung ating bida sa narinig niya. Nang nakita niya din yung mataba niyang katawan na nakaharap kay Dok.
Kinaumagahan makikita natin yung ating bida na may nagbibigay ng papuri sa kanya. Sabi pa nito isang poging mayaman ang ating bida. Isa ding malakas na kayang talunin si Zack Lee. Hindi lang yung isa ding magaling kumanta. Makikita natin na si Doak pala yung nagsasabi nito. Nang nasa bahay na nga nila Doak ang ating bida. Ang dami nga nitong iniisip sabi pa nito na baka madismaya yung bida natin sa kanya. Nang tinawag nga siya ng ating bida kaya nagulat na lang si Doak sa kanya. Pero sabi lang naman ng ating bida sa kanya, kung bakit daw naka-open yung ilaw niya kahit umaga. Magastos ito sa kuryente, kaya napatitig na lang si Doak sa kanya sa mga sinasabi ng ating bida. Nang e-open nga ni Doak yung na-record niyang kanta. Kaya nabigla na lang yung bida natin nang mapakinggan niya ito. Sabi pa ni Doak ito yung mga dati niyang lyrics sa pagrarap. Makikita din natin na sinusulat ni Doak yung gagawin ng ating bida pati na din yung kanyang i-memorized araw-araw. Kaya sinusubukan ng ating bida na kumanta upang practicean yung nakasulat. Ngunit sabi naman ni Doak na hindi niya pwedeng puwersahin ang pagkanta baka sumakit ang lalamunan ng ating bida. Nang hapon na nga nasa labas na sila pero sumasakit yung lalamunan ng ating bida sa sobrang pag-practice ng pagkanta. Kaya kinakabahan nga si Doak sa sinasabi ng bida natin. Nang may tumawag naman sa kanila, kaya napalingon na lang yung bida natin. Nang makita niya yung lola ni Doak na pinapakain sila baka nagugutom yung kaibigan ni Doak. Pero nang maalala niya yung nangyari, sabi pa niya baka maulit lang. Pero lumaki naman yung mata ng ating bida nang makita niya sa lola ni Doak yung kanyang ina. Kaya sabi na lang ng ating bida sa lola ni Doak, na masaya siyang tikman yung luto na fishball nito. Kaya napamangha na lang si Doak sa ipinakitang ugali ng ating bida. Sa store nga kung saan nagtatrabaho ang ating bida, makikita natin na nagsisimula na siyang gawin yung pagbabantay niya. Sa isip niya naman kailangan niyang practicean yung kanta. Kaya sinimulan niya ng kumanta. Pero nagulat siya dahil hindi daw masakit yung lalamunan niya. Kaya sabi niya sa isip ayos makapag-practice siya ng 24 hours. Na hindi nahihirapan yung lalamunan ng pogi niyang katawan. Kaya habang kumakanta siya, bigla namang dumating yung crush niyang magandang babae. Sabi pa nito sa ating bida na maganda ang boses niya. Kaya kinikilig naman ang bida natin sa kanyang narinig. Kaya sinabi na nung babae yung bibilihin niya at umalis na agad. Nang pagsabi ng ating bida na welcome, nagulat siya sa nakita niya na dumating pala sila Jiwoo at Doak. Habang si Jinwoo naman ay humihingi ng tawad sa ginawa niya dati sa ating bida. Sabi naman ng ating bida na ayos lang yun. Sa labas nga ng store, may nakahawak na maiinom. Makikita natin silang tatlo na magkakatabi habang may hawak na maiinom. Sabi pa sa isip ng ating bida bagay silang maging magkaibigan. Si Jiwoo naman ay nagkwento sa kanyang karanasan habang siya ay binubuli. Pati din si Doak kung anong pinaggagawa niya habang binubuli din siya. Mukhang gabi na nga sa kanilang pag-uusap. Si Jiwoo naman ay nagsindi ng sigarilyo. Sabi pa niya ito yung ginagawa niya kung siya ay malungkot. Habang nag-uusap silang tatlo sa mga karanasan nila, bigla namang dumating si Basco at kinuha yung sigarilyo ni Jiwoo. Kaya nagulat na lang silang tatlo sabi pa ni Doak yan yung taga-architecture department na maangas. Sabi naman ni Basco sa kanilang tatlo na kung ayaw nyo nang mabuli ulit kailangan nyo lang maging malakas. Habang sabi pa nito sa bida nating mataba, na hindi ito mahina kailangan niya lang mag-training para maging malakas. Kung gusto nito hanapin lang siya at e-training siya kaagad. Nang papaalis na ito bigla naman siyang bumalik dahil may nakalimutan daw siyang bilihin. Kinaumagahan sa school ng bida natin. Sinusubukan niyang kumanta pero agad niya itong na-perfect kaya nagulat na lang si Doak sa kanya. Sabi pa nito, agad niya itong natutunan mas naging magaling pa siya sa 10 araw lang. Habang natutuwa naman yung bida natin sa kanyang resulta. Dahil sa pag-practice niya kada gabi sa mataba niyang katawan. Sabi pa ni Doak habang namamangha sa ating bida na gusto niya rin maging katulad nito. Sa labas nga mukhang magsisimula na yung festival sa school ng ating bida. Kaya madami ng tao ang nagsipuntahan upang manood sa magaganap. Mag-like at pindutin ang ating subscribe button.